Good morning mga lods. So ito, nagbabalik na naman tayo sa ating muting channel. So ito, dito sa ating Ortic TV. At magandang tanghali. So ayan, good afternoon everyone. At ito, buenos dias. So meron tayong Tucson Macrotech 3600 watts, 3600 model. At ito ay ginaya sa crown, no, na Macrotech. So gaya yung casing niya. Meron siyang yan, may by number yung kanyang indicator ng kanyang potentiometer or volume gain. At ito yung laman niya. So siksik naman, wala namang kulang. So kung natandaan niyo yung natin, yung Tucson na P5000S so dito yung ito na side yung kulang. Ito ngayon siya kompleto. Pero same lang ang board. Ayan ito yung trim pot sa kanyang bias. So ayan, kinalawang din pala. At i-fix bias na lang natin to. So ito, at gusto niya dagdagan ng dalawang capacitor. Gusto niya buo i-kumpleto. So sabi ko niya pwede naman, wala namang problema. And then lagyan ng lagyan ng secondary. So fuse lagyan natin ng fuse ang secondary niya kasi walang fuse sa board. Ayan, wala. So walang protection, walang internal protection. So lalagyan natin ng fuse na 20 ampere. So pala to siya, class AB lang, hindi pala siya yung P5000S is class H. Ito class AB lang siya. Ayan single lang yung supply niya. Sana yung niya. Ayan, at ayan, 74 lang siya, 074. So mas maganda pa pala dito yung ating padon na MT800. So ang price daw nito nabili ng ating customer is nasa 15 So mas mura pa yung padon natin. Saka mas maganda, mas malaki din yung transformer ni padon. So di pa alam kung pure copper to kasi naka-cover ng black tape or black cover ng kanyang transformer. So ayan. Ito yung laman niya, naka 1 2 3 4 5 6. So naka 6 pairs per channel, isang driver, isang final driver. So ganoon din sa kabilang channel. So kinalawang na yung kanyang trimmer. Delikado na to, malapit-lapit na sa katotohanan to. Once pag magka DC out na, magloko yung ating bias trimmer, matic yan, sabog ang kinabukasan. So ito, mayroon naman siyang fuse sa kanyang input. So ganoon din yung likod niya, pinagbago sa mga So ayan yung likod niya. So same pa rin doon sa P5000S. Ayan. May low cut vocal, woofer or i-off bypass. So ayan. Mayroong gain sa kanyang frequency. PL55 input at saka XLR input. Tatlo rin. Same pa rin doon. So ayan. Yun nga lang, yun kompleto ng capacitor ito. Kulang ng capacitor. So ayan, 10,000 by 80 volts. So okay na din. Nabili na ni customer. Sabi nga ni customer sa next daw bili siya ng padon. So nabili niya na daw kasi to bago niya nakita yung padon, So ayan. Ayan, continue lang tayo. At bago natin ito simulan mga lods, baka hindi ka ba naka-subscribe dyan, isang malaking karangalan na makasubscribe ka sa muting channel. At pakita notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan. At continue lang tayo. So mga lods, update tayo na taniman na natin ang capacitor. So ayan, kompleto na. So ayan, testing natin, check natin ang bias nito bago natin galawin yung kanyang trimmer. Power natin. Yun, nag-click na. So, check natin. Yan ko muna itong natin. So ito, check natin ang bias. So, ay, sorry.
So 0.3 sa kanyang final driver, 0.5. Then dito sa bilang channel, final driver, ay ba't walang bias? Yung output transistor, kita ba mga lods? Sorry, hindi pala makita masyado. Yan, ganyan. Walang bias ang kabila mga lods. Nyari ba't walang bias? Kabila meron 0.3. Dito sa kabila wala mga lods, 0. Tumutunog kaya to? Tingnan natin ulit. Meron ng 0.3 eh. Ito sa kabila wala talaga. Check natin kung may voltahe. Meron naman. Wait lang, sa negative tayo. Yeah, meron naman 88 volts. Ito lang bias. Nangyari. Zero talaga oh. Try nga natin lagyan ng audio kung tumutunog ba to. Sana yung ano natin pag testing. So ayan, may audio na tayo. Check na natin. Tumutunog naman. Check natin. Ito lang, ba't zero bias? Pag may audio, basta ka pa magkakaroon. Zero talaga siya mga lods oh. Ayun, 0.1. Kabila. Ito yung pinatugtog natin. Itong walang bias. Yan oh, meron naman na eh. Ito meron naman yun eh, 0.3. Ayun o, 0.3. Try nga natin lipat yung speaker. Dito kasi ito yung tumutunog natin. Yun o, wala din eh, wala talaga. Nangyari dito. So nakalagay natin sa kabila. Sa power natin ulit. Ayan. Point 3 mga lods. So wala talagang bias. Wala talagang bias ang kabila oh. Ang lamig niya eh. Ito mainit na mga lods, umiinit na siya. Katamtamang init lang, sakto lang. Dito wala eh, ang lamig. Yan, zero bias. Loko. Yung trimmer siguro to.
Dapat meron eh, para mapuwersa eh. Para puwersado siya eh. Wala talaga. Kahit yung final driver, wala. 0.1. Ayan. Yung 0.2, ang final driver. Dapat 0.5. Pero tumutunog siya. Yun nga lang, isang pagkakamali lang dyan, matik na. Siguro trimmer niya ang problema nito. So need na talaga natin to fix bias. 150 ohms ang try natin ilagay dyan kasi yung trimmer niya is nasa 500 ohms. So ayun, continue lang tayo at tanggalin, kausapin ko muna si customer nito kasi hindi pa kami nagkasundo dito. So yung capacitor lang yung pinag-usapan namin. Ngayon na-check natin to. Ito warm na yung init niya. Ito wala, malamig talaga. Delikado tong isang channel na to. Walang puwersa to. So ayun, continue na lang tayo. Ito mga lods at ito, magbabayas tayo ulit. So natanggalan natin yung board. Pagbayad tayo ng tester. So yan, ang klaro. Ganyan. So magbabayas tayo. So power natin. Ayun, umikot na yung pan. So yun. So dito meron tayong 0.3. So yan, 0.3. 0.3 milliamp or millivolts. So yun, may sunog pa oh. Yan mga lods oh, may sunog na resistor tong channel na to. Ito yung walang bias ano. So ayun o, tingnan nyo, walang bias. Meron man, 0.1 lang ata. Wala talaga, 0. So natawagan ko si customer nito. So sabi niya, kaya pala siguro itong channel na to, kapag kanilakasan niya ay may tunog daw na naglalagapak ano. So kumbaga siguro, yan, ito na nga yung nangyari. May lagapak daw yung tunog. Kapag kalakasan, imbis na gumanda, nagiging basag. Pero kapag mahinang volume lang, okay naman siya. So yan, 0 talaga siya. Wala talaga tayong na bias. Ayan, 0. Pero pag dito sa kanyang final driver, meron tayong ma-read na 0.2. So dapat 0.5 yan siya mga lods, sa kanyang final driver. So ayan o. Dito sa kabila, 0.5. Ito, normal tong kabila. Ayan. So normal yung kabila. Yan, kahit dito sa kabilang channel niya, kabilang reel or sa negative reel, yan 0.3 din siya. Dito naman sa baba sa kanyang positive reel, ayan, meron wala. So wala talaga siya, 0 talaga. So ito yung aayusin natin. Siguro ito ito yung kinalawang na i-fix natin, try natin sa 150 ohms, then kung ano man, aakyat tayo ng 180. So testing na lang natin kung may tama natin yung bias niya. So 0.3, lagay natin sa 0.3. So tanggalin muna natin tong na to. Yung itong trimmer na to. Palitan natin ng 150 ohms. So ito, tanggalin natin yung trimmer.
So mas mainam na fixed bias na lang natin mga lods, ano. Ayun, malinis na. So try muna natin sa ano, sa 150 ohms. Same doon sa ginawa natin nung una, no. So ayan, no. Ang color ay brown, green brown. So So ayun. Aray. Sakit nun. Pasila pala yung pagkano natin. Sorry, din yung nakita. So ayun, nakalagay na tayo. Ayan, o. Ayan, 150 ohms. So gusto nyo makita, lapitan, i-zoom natin. Ayan, o. So yan. So yan yung ano nya. So yung camera natin nagbabounce. So testing natin. Tingnan natin yung bias nya. Yun. Ayan. Bias tayo sa final driver muna. So yun, 0.5. Din sa kanyang OPT 7.3. So sumakto agad yung 150 ohms natin. Kasi alam ko same lang sila ng board mga lods, at saka yung plastada ng mga parts eh. 12.5 din ang kabilang final driver. Din yung ano, yung ating output sa negative side, ano. Ayun, 0.3 din. So ito, kabilang channel na naman tayo. Zoom out natin. Ayun, patay natin ulit. So ito, may nasunog, oh. Sana okay lang to. Umiinit pala to dito na section. 3.9k. So wala tayong ganito na value. So tanggalan natin tong bias dito. Try natin palitan ng 150 ohms. Baka magkakabias na siya. Ano? So try natin. Baka patay yung kanyang trimmer. Zoom natin. So yan.
natin kung magkabayas ba ito. Buti nag-tester ako kasi ang gusto ng customer capacitor lang sana yung ipapalit natin. So ayan, testing natin. So yung power. Tingnan natin kung magkabayas na. Yun. Ganyan, para kita talaga. So final driver. So ayun, 0.6, ang taas pa nga eh. 0.6, 0.5. 0.5 lang pala. So yun, may 0.5 na tayo. Tingnan nyo, patay yung trimmer mga lods. Buti di nasibak doon kay customer, no? Kabila. Hindi pala nakita. Sorry mga lods. Atras natin gamay. Atras na to gamay. So sa positive side, sa final driver. Oops. Meron tayong 0.5. Yung kabila. Sa negative side. Meron tayong 0.5. And then sa kanyang OPT. Ayan, meron tayong 0.3. So, ayan, nag-balance na siya. Yan, 0.3. So, ayun. Yun lang mga lods. So, yung mga amplifier nyo dyan, i-check-check nyo na yung mga bias ng ano nyo dyan. So, yan lang. Subo pa to. Kahit 2 minute. So, kung ano man, pabilhan lang natin kay customer siguro yan bukas. Kasi pupunta siya sa town. Maglalagay kami ng fuse dito sa, tapos natin konti. Maglalagay kami ng fuse sa dito sa secondary. So pinabili ko siya. So ayan na, meron na tayong bias, bilis lang. Ganun lang mga lods. So namatay yung kanyang trimmer. Patay. So ganun lang. Ito, umiinit na siya. Saktong init na yung ano niya. Warm, kumbaga malamig lang, no. Tamang, at least may init na yung heatsink niya. Ayan o, 0.5. And then sa final output or output transistor 0.4, 0.3. Ayan, 0.3. Dito kabila. Ayan, 0.3 din. So, yan, ganun lang. Balance na sila. So yun, balik na natin yan, i-close na, i-lock na natin ulit yung heatsink. So gusto kasi ni customer, tingnan niya yung video natin bukas. Sabi niya, kasi ayoko sana itong galawin. Sabi ko, okay lang, may i-video ko na lang siguro. Hindi ko sana ito i-vlog mga lods, ano. So sabi ko, i-video ko na lang. Nagawan ko na lang ito ng content. Sabi niya, okay daw, at least makita niya rin. So at least may ebidensya din, may proof of evidence na lang din tayo, no. So ayan, goods na ito. Balik na natin. So fuse na lang yung ilalagay natin bukas. Ito okay pa siguro kasi umiinit naman siya. Tinester ko, okay naman. Nasa 3.9 pa naman din. Same lang sila ng reading. Pero kung ano man, tawagan na natin si customer. Bibilihin natin ng 3.9 na 2 watts. 2 watts ata yan, 3 watts. 3 watts ata kasi malaki. 3 watts nga mga lods. So 2 watts pwede naman din siguro dyan. Kung wala talaga 5 watts pwede. So ito, ilak ko muna. Continue lang tayo bukas mga lods. Kapag ano niya,
kasi gabi na din na tayo pwede mag-testing. Kasi ngayon, kasi kanina nung nag-open ako kanina, naglagay tayo ng capacitor, hapon na din yun. So nag-stop ako kasi meron din tayong ibang tinapos na amplifier. So bukas maglalagay din ako doon sa sa live pet na 3,000 palit ng capacitor, kaso yung capacitor ng ating customer ay ito, peke. My god, ang gaan mga lods. Ito yung ilagay niya sa live pet, 15,000 UF by 63 ko, no? Hindi naman ito maabot ng 15,000. Siguro nasa ano lang ito, mga 4,700 o 6,800 UF, no? Kasi ang gaan mga lods. Maganda pa yung yung Rubicon na maliliit, mabigat pa. Wala kasi tong tester yung yung tester ko na walang pang capacitor tester So tignan ko na lang yan bukas, i-check ko na lang yan. I-share ko din yun sa inyo kasi din yun, para proof of evidence lang din na nagpalit tayo ng capacitor kasi hirap na. So ito 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 12 piraso. So ito lang yung gusto niya ipalit. So decision niya man, amplifier niya kasi yun, wala tayong magawa doon. Sabi ko sa kanya, wala ka bang ibang magandang capacitor? Sabi niya, lang daw yung nabili niya sa Raon. So ayan, yung mga nagtatanong pala sa location ko, no, Zamboanga City ako. So ayan, NPA, no permanent address. Baka di natin alam mga ilang lilipat na naman ako na ibang bahay, kasi gagamitin na ata itong dito, kasi hindi naman talaga to sa akin. So lang ako dito, anong tawag doon, yung caretaker lang. So hindi naman talaga ako taga Zamboanga City, taga Zamboanga Sibugay ako. So Bisaya tayo. So ayan, continue lang tayo bukas kung ano yung decision ni customer. So siya na bahala. A few moments later. DJ